Good day para sa mga taga-subaybay. Ipagpatuloy ko yung aking history sa aking ito ay patungkol sa scholastic ko sa mula elementary up to high school muna. So, nabanggit ko nung nakaraang vlogs ko ay dumating ang Special Forces 1973 October ay napasabak na ako sa training ng CSDF Civilian Defense Forces kung saan ay napalaban kami. Inattack yung aming barracks dahil nga sa parang sa aking palagay lang, sa aking kaalaman, first time nagkaroon ng sundalo sa aming lugar. Although doon mismo sa school namin. Kaya dahil wala nga akong magulang, wala akong tatay, kaming dalawa lang na nanay ko, ay ako ang runner ng Special Forces. Kung saan ay nag-aaral ako ng college noon. Kasi June July naman kami natak ng July 24. So nag-aaral ako ng high school. First year high school sa Notre Dame of OP. So, gano'n, nag-aaral ako. Then, inatak nga yung aming school, yung elementary, home economics building, July 24. Sabi ko nga, nabanggit ko rin na 3 days kaming hold the line sa Maguindanao, sa what I mean sa elementary school, then nag-withdraw kami. After na ma-liberate ang aming bayan ng OP, ay tuloy uli ang aking pag-aaral sa first year high school. Dahil nga sa aking pagsali sa kasundaluhan, ay ninabuti ng Special Forces na ako ay magdala ng aking baril para protection ko sa mga kalaban kasi may mga naiwang pang kalaban doon sa lugar namin. Ang issue sa akin noon during the encounter is carbine into automatic rifle So siguro sa aking palagay in history, ewan ko lang sa ibang sulok ng Pilipinas, ako lang ang may dalang baril pag pumapasok as first year high school student. Dala-dala ko yan. Hindi naman ako binabawal ng teacher ko dahil alam ng teacher na sabak na ako sa labanan at alam ko na humawak ng baril. Nilalapag ko lang yan pag nasa loob ako ng classroom. So, malaking tiwala sa akin ng sundalo at saka ng aking teacher. So, ganoon, parang pakiramdam ko noon na ako ang nagpoprotekta sa aking bayan. Kasi nag-iisa lang ako na nag-aaral na may baril. Although dalawa kaming civilian na taga roon, natibo ng OP. Yung kasama ko si Rodolfo Bautista na kung saan ay siya si slave talaga kasi that time 19 years old na yata siya or 20 years old that time. Isa siyang Ilocano, taga Tarlac. Kung bakit napunta sila sa aming bayan o sa OP, siguro ang dahilan rin katulad ng sinabi ko na si Pangulong Marcos Sr. ay nagbibigay lupa sa Mindanao. So, marami nagsipuntahan. Karamihan pumunta doon, mga Ilonggo at saka Ilocano. So, patuloy ako sa pag-aaral ko. So, nung may tawag ang Special Forces ng siguro September, pinatawag ang Special Forces, yung team na yun, pinadala sa Port Magsaysay at mayroong welcome hero. Welcome heroes namin. So,
After nang ni-receive kami ng Welcome Hero, ay in-enroll ako sa Fort Magsaysay High School, APNOMS, EAP Non-Military School. So doon ako nagpatuloy ng aking pag-aaral sa first year. So ang aking allowance noon ay nagmumula sa team ng Special Force, yung kasama ko, yung isang team, yung 15 na sundalo. Sila ang nagbibigay ng allowance ko. Then, in-scholar ako ni General Sagala. Yung father ngayon ni Major General Dimit Sagala. Yung father ang nagbigay ng scholarship sa akin noon. So, before my high school graduation, ay may nakareceive na sa akin serial number. Dahil sa tagal ng panahon, kumahaba ang plan. Hindi ka agad sa amin nabigay serial number dahil maraming pang order na dinadaan. Madalit salita, 1978, pagpasok ng early 79, lumabas na yung order namin as private. So doon ako nagsimula ng sundalo. After my 6 months training at nasa Inanak sa loob ng kampo, nagpatuloy ako ng pag-aaral. Patuloy na pag-aaral ko sa college na ang tawag doon ay magre-request ka lang na makapag-aral after office hour. So 5 o'clock ang pasukan namin sa college. So therefore, mga alas 4 pa lang, aalis na ako ng kampo. Pinayagan naman ako. So, but that time, designated ako ng Miss Sergeant. Miss Sergeant ng Officers Clubhouse. PFC ako that time. So, nagtuloy ako ng pag-aral hanggang sa nadipang ang Special Warfare Brigade. Ayun, nagkakahiwalay-walay na kami. So, saka ko na ipagpatuloy ang aking kwento patungkol sa... Kasi nagsama yung military at saka yung pag-aaral ko. Kasi nasa loob ako ng military, tumutuloy habang ako'y nag-aaral. So, after that, ipagpatuloy natin ang aking istorya ng aking buhay. Salamat.